Lagyan natin ng ulam, ah? Hindi mo ako sinusubuan, papre. Ako na! Ay, sige. Tartar mo naman na. Lagyan ng sabaw. Kain na. Habang mainit. O, susubuan nga. Huwag mo akong susubuhan, alam ko. Bakit? Huwag mo akong tinuturuan, sabi ko nga. O, sige, subo na si Rin. Ang aking binibisit, talaga nabibisit na ako sa'yo. O, hindi, sige na. Kain na, kain na. Na nga. Kaibigan ta. Baboy. Lante, wala namang tira. Ay, nandito eh. Ate, saan punta mo? Saan punta? Pwede ba kita makausap? Dito, pwede ba kita makausap saglit? Kausapin lang kita, halika. Dito tayo sa gilid. Sure ka? Oo, sir. Sige na, sir. Basta pag iniwan kita dito, huwag kang gagala-gala, ha? Oo, sir. Sa bahay ka lang, ha? Oo, sir. Sige, Saan ang bahay nyo? Alam mo, sir. Oo. naiiyak ka na. Oo, sir. Yung mga anak mo kasi. Oh, naiiyak ka. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang Friday morning sa atin lahat. Mga kababayan, sa umagang ito, panibagong vlog na naman po. Pero ito po ay about kay Ate Lisa. No? Mga kababayan, ilang araw na po nakikiusap siya na gusto raw niyang makasama yung kanyang pamilya, kanyang asawa. Although si Daddy Frankie, kung ako po talaga masusunod, hindi pa po talaga pwede. Dahil gusto ko talaga focus yung pag-inom ng gamot, pag-aalaga, tamang oras ng pagkain. Pero dahil sa pakikiusap ni Ate Lisa, baka sakali mas mapagaling. Ay, mas mabilis ang kanyang paggaling. Dahil marami na rin tayong naipainom na gamot sa kanya. Unti-unti naging okay na. Pero lately po, yun, nag-iba yung kanyang pakikiusap. Tsaka isa pa mga kababayan, sa mga ganito pong sitwasyon, mayroon tayong tinatawag na human right. Yung karapatan pantao. Hindi po natin sila pwedeng puwersahin basta-basta sa mga bagay na ayaw at gusto nila. As long as nakakapagsabi naman sila ng tama. So, ibigay pa rin natin yung karapatan nila bilang tao. No? Kasi iniisip ko mga kababayan, araw-araw na ganun ang lagi niyang pakiusap, pag hindi natin pagbigyan, baka mamaya magka-stress or ma-stress lalo or magka-problema lalo. No? Alam ko rin yung naiintindihan, alam kong maintindihan niyo ako mga kababayan. Pero hindi pa naman totally. Ang plano ng Daddy Frankie mga kababayan is ipasyal siya doon kahit 15 days or 1 month. After 15 days, babalikan ko siya, titignan natin kung ano ang magiging outcome na sinasabi ni Ate Lisa na gusto niyang makasama. Doon na daw siya magtitake ng kanyang vitamins. No? So, titignan din natin. Siguro naman, hindi naman pababayaan ni Tatay Benny, hindi naman siguro pababayaan ng anak ang kanilang nanay. No? So, ngayon mga kababayan, andito rin si Mami Rochelle, na siya ang muna ang bihisan nyo, tapos pakainin. Okay? So mga kababayan, samahan nyo po kami at tignan natin kung ano ang mangyayari sa kahilingan ni Ate Lisa. Ate Lisa? Saan ka? Di ka. Wow, ganda naman. Saan yung damit niya? Ay ka, bis ka. Sasama ko, mami, Saan yung yung damit niya? Ay, andun. Alika, Tara, mami. Bis tayo.
Wait lang, kuha kitang tubig. Saglit, saglit. Kuha lang tayo tubig. Oh. Wala. Ito muna. Halika. Inom ka muna. Wait lang, antayin natin kasi si Daddy. Okay ka na? Busog ka na? Oo, mami. Oh, sige po na. Umas ka ng kamay dito. Halika. Ay, very good. Kumain na si Ate Lisa? Opo. Hindi mo inulam yung crab. Masarap yan. Busog na ako, sir. Busog ka na? Oo, sir. Kuhain nyo na Sir, ito. uwi na ako. Ha? Uwi na ako, sir. Uwi ka na? Sige na, sir. Payagan mo naman ako, sir. Kawawa naman yung mga anak ko, sir. Kawawa yung mga anak mo. Sige na, sir. Makaawa siya. Papayagan mo na ako, sir. Ha? Yung mga anak ko kasi, sir. Haba na ng hair niya. Papayagan mo na ako, sir. Papayagan ka na? Sige na, sir. Yung mga anak ko. Sure ka na talaga? Sige na, sir. Gusto ko nang umuwi, sir. Gusto mo nang umuwi? Oo, sir. Kasi yung mga anak ko, sir. Payagan mo na naman ako, sir. Ngayon na, sir. Ngayon na? Oo, sir. Sasama na ako sa'yo. Pwede, sir. Papayagan mo na yung mga anak ko. Kawawa naman, sir. Sasama ako sa'yo, sir. Pwede, sir. Payagan mo ako yung mga anak ko. Naaalala ko na. Naalala mo yung mga anak mo? Oo, sir. Sigurado ka na? Uwi na. Oo, sir. Sigurado na ako. Na-miss mo. Anong pangalan ng mga anak mo? Elizabeth, sir. Elizabeth. Oo, sir. Sino pa? Si Princess, sir. Princess. Sino pa? Nakalimutan ko na si Manong Nagbini, sir. Si Manong Benny. Oo, sir. Sasama ako sa iyo, sir. Sasama ka na. Talaga na sasama na ako, sir. Talagang talaga? Ngayon na, sir. Ngayon na. Wala, sir. Ikaw, sir, magdesisyon. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Sasama na ako, sir. Ito po yung araw-araw na pakiusap. Hatid mo na ako, sir. Ihatid ka na. Sige, wait Sa lang. bahay namin, sir. Wait lang, wait lang. O, sige, sir. Relax ka lang, ha? Oo, sir. Ito po yung araw-araw na pakiusap niya, mga kababayan. So, nung una, okay na, maayos na lahat. Pero unti-unti, yan lagi yung pakiusap niya. Gusto niya na makasama yung mga anak niya. Ko, sir, kawawa. Gaya po ng aking sinabi, mga kababayan, baka sakali na mas mapadali ang paggaling niya pagkasama niya ang kanyang real family. No? Kaya mga kababayan, Sasama na ako, sir. ipag-pray po natin. Bakit sasama na? Samahan niyo po ako. Imo-monitor natin. Susundin ko po yung kanyang kahilingan, yung kanyang request, pero hindi ko po sinasabi na ibibalik na natin siya. Kumbaga, ipapahiram natin siya ng 15 days or 1 month. Kung makikita natin sa palagay nyo, makikita na natin na maganda at kaya na nila, go natin. Pero kung sa loob ng 15 days or 1 month na pananatili niya doon at hindi maganda, babalik natin siya rito. No? So sa lahat ng paraan, lahat ng bagay, ay gagawin natin para sa ikabubuti at sa ikabibilis ng kanilang pag-recovery. Alam ko naman mga kababayan, at alam nyo rin, napanood nyo rin yung simula ng unang tagpo namin kung gaano sila kalala at unti-unti natin na ibabalik sa gabay ng ating Panginoon at sa tulong nyo rin lahat mga kababayan. Sa tuwing nakikiusap sa akin ang batang ito, ang taong ito, sa tuwing nakikiusap sa akin, nagmamakaawa si Ate Lisa, ay talagang tagos sa puso. Naawa ako doon sa kanyang nararamdaman na gustong-gusto niya mayakap, makasama araw-gabi ang kanyang mga anak. Pero sa pangalawang banda, naawa rin ako na baka mapabayaan. Pero sino ba naman si Daddy Frankie? Hindi natin po pwedeng baliwalain yung pakiusap niya dahil nandyan pa rin yung karapatan nila bilang tao.
No? Kaya ito yung naisip ko. At i-comment nyo rin dyan mga kababayan kung may naisip kayo, may naisip pa kayo na mas maganda pang paraan. Pero sa ngayon, ito po ang naisip kong pinaka-the best para sa akin. Yung mapagbigyan muna siya. No? At huwag po kayong mag-alala, kahit nandoon siya, susuportahan ko pa rin. At kung araw ng check-up, kami pa rin ang mag-handle. Dahil alam naman natin at alam nyo rin na ang pamilya nila ay walang kakayahan mag-travel mag-isa. Kanyang mga magulang ay matatanda Ihimo na. na po, sir. Oh, sige. Samahan No, mo. samahan mo siya. Ate, samahan ko, sir. Walang kakayahan si Tatay Benny. No? Higa ulit. Kaya siguro lalong na-depress. Sa mga kababayan, masyado tayong nagiging emosyonal. Samahan niyo po kami. Sa araw na to, ibibiyahin natin siya. Ano kaya magiging reaksyon ng pamilya din niya? Ano kaya ang reaksyon ng mga kapitbahay? Dahil sa ngayon po, wala silang kaalam-alam doon na dadalhin natin si Ate Lisa. Samahan nyo kami mga kababayan kung ano ang magiging tagpo, kung ano ang magiging reaksyon nilang lahat. Maraming salamat. At syempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna lahat ng mga nandyan sa baba, lahat ng always nakasupport kay Daddy Frankie. Ganon din po sa ating mga butihin at ating mga minamahal na sponsor. Lalong-lalo na po sa Team Rise Above, headed by Tita Honey S, kay Sweet Charm, lahat po, Tita Carmi, kay Myrene, ayan, shoutout po sa inyo. No? At syempre, sa aking team na laging nakagabay, no? Sa aking mga driver, ayan, ipag-pray natin na always maayos yung kanilang pagdadrive para sa lahat ng biyahe namin ay gabayan tayo ng Panginoon. No? Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Alam nyo naman po, pag nasa biyahe tayo, talagang driver ang nagdadala ng buhay natin lahat. Kaya lagi kong ipinagpiprayan mga kababayan na sana bigyan din sila ni God ng lakas ng katawan, talas ng isip, para hindi sila magkamali sa bawat pihit nila ng manubela, bawat apak nila ng mga preno. No? At syempre, sa lahat po, kaya beautiful Purisa Joy Peñas, thank you so much. Kay Rose Gorgeous, yan, ng mga Houston, Texas. Rosary, around the world. Maraming salamat po. Lahat po kayo mga kababayan. Kaya Floras Vlog, ayan, shout out sa iyo, Ma'am Floras Vlog. Alam ko, busy ka parati, pagod sa trabaho, pero saludo po ako sa inyo. Dahil kahit napagod kayo, lahat po kayo, busy kayo, ay hindi nyo pa rin pinapabayaan si Daddy Frankie. Yan. Ganon din sa mga nagpapakulay sa gabi-gabi nating premiere. So mga kababayan, diretso na po tayo sa video. Tignan natin kung ano magiging reaction. Mami Rochelle, bakit paganda ka ng paganda? Ha? Ganda, di ba? Oo, mami. Oh. Si Daddy, pogi? Pogi naman, sir. Yun! So, let's go! Okay? Tara na, hawakan mo ito. Okay? Tara, dito tayo. Okay na yung sasakyan. Okay?
Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? After ng ilang oras na biyahe natin, nandito na po tayo sa lugar kung saan galing si Ate Lisa. At ayon sa kanya, nung nakita niya yung lugar, mga kababayan, thank you daw. Siguro na alala na niya yung lugar. Alam mo na tong lugar na to? Sa Santa Ines. Ay, wow. O, so baba na tayo. Oo, sir. Sige na, sir. Andito na nga tayo. Gusto mo nang pumunta sa Amin, sir. inyo? Oo, sir. Ano bang gusto mo na doon? Anong gagawin mo doon sa inyo? Wala, sir. Sige na, sir. Sige na, Sinong sir. pupuntahan mo doon sa inyo? Yung mga anak ko, sir. Yung mga anak mo. Oo, Namiss sir. mo na talaga sila. Oo, sir. Balik na lang kaya tayo sa Pangasinan. Ayaw mo, dito na gusto mo. Dito na, sir. Sige na, sir. Oh, sige. Sige na, sir. Kawawa naman ako, sir. Sure ka? Oo, sir. Sige na, sir. Basta pag iniwan kita dito, huwag kang gagala-gala, ha? Oo, sir. Sa bahay ka lang, ha? Oo, sir. Sige, sir. Dinala ko rin yung vitamins mo, iinom ka sa Oo, tamang sir. oras, ha? Oo, sir. Kakain ka rin parati, ha? Oo, sir. Okay. Basta babalik-balikan naman kita, eh. Oo, sir. Okay. Sige, sir. Tara, baba tayo, guys. Salamat, sir. Oo. Salamat, sir. Ha? Salamat, sir. Oo. Basta sa ikagagaling mo. Kung yan ang Oo, sir. yun ang Salamat, sir. dahilan para gumaling ka, sige, go tayo. Oo, sir. Salamat, sir. Oo. Salamat. Sige, mami.
Madaling-madali siya. Dahan-dahan lang. Sige, sir. Salamat, sir. Hindi, ihatid ka naman namin hanggang sa bahay mo. Oo. Kasi dadalhin natin yung ano. Salamat, sir. Oo. Ay! Makakaulam! Ay! Ay! Kumusta? Dito pala. Oo. Matayo sa kanlan! Hello. Saan ang bahay nyo? Alam mo. Sir, oo. Salamat, sir. Hinatid po ako. Masaya ka? Oo, sir. Dahan-dahan lang. Naiiyak ka na. Oo, sir. Yung mga anak mo kasi. Naiiyak ka. Saan ba yung bahay nyo? Ay, alam mo pa ba yung bahay nyo? Ayun, sir. Tara, sir. Dito yung bahay nyo eh. Ay, oo. Oh, Dito na lang, sir. dito ka na lang. Oo, sir. Sige na, sir. Oo. Ay! Ay! Kamusta? Itong Binay! Mang Binay! Masaya ka ba, Ate Lisa? Oo, sir. Ay, masaya. Tignan niyo naman yung bahay namin, sir. Oo, ang gulo. No? Kamusta? Ikaw panganay. Ako po yung panganay niyo. Ikaw yung panganay. Saan ka galing? Anak ko, sir. Hindi, ibig ko sabihin, ba't ngayon lang kita nakita? Ha? Saan ka galing? Saan ka nakatira? Ay, andito na si Tatay Benny. Oo. Yan ang panganay ko, sir. Kumusta? Kumusta Ito, talaga? ganito rin, mabuti rin. Ako mga bata, malikot. Ako nag-aalaga. Lahat na ako dito sa bahay, kalat-kalat. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kumusta? Yes. Ang pagmabubutin ka? Mandes. Pinakapanganay. Yan Oo, ang panganay ko, sir. Eh, si Bunso, oh. Ay, Bunso, kumusta ka na? O yes, si daddy, oh. Oh, daddy. Nagulat ba kayo? Nandito si mami nyo? Opo. Alam nyo po kasi kaya dinala namin dito, araw-araw siyang nakikiusap sa akin na gusto niya kayong makita, gusto na raw niya kayong makasama. Sa tingin mo, tatay, kasi araw-araw talaga pakiusap niya, kaya pinagbigyan namin yung hiling niya Opo, sir. na makasama niya kayo. O nakikita mo rin sa video, sir. Yung mga anak ko. Tignan nyo si mama, oh, parang gusto niya umuwi, sabi niya. Oo. Kaya lang, sana wag nyo siyang pababayaan. Sana maalagaan nyo siya. No? Oo ko naman, Eh, talagang gusto niya na umuwi talaga, sir. Uuwi na ako, Opo. sir. Ayan, na-miss nga niya kayo eh. Sobrang... Namimiss ko na. Namimiss mo sila. Oo, sir. Dito na lang ako uminom ng gamot, sir. Dito ka na lang inom ng gamot. Oo. Malagaan naman, sir. Yan lang, Maalagaan ka naman. Oo, sir. Okay. Basta wag kang aalis Dito dito. na lang ako, sir. Oh. Ikaw, ate, ilang taon ka? 21 po, sir. O, 21. Siguro naman kaya mo namang alagaan i-assist ang mama Alagaan na lang nyo. ako. No? Oo, sabi Okay. mo. Ikaw, ate. Ilang taon ka? 13 po. 13. O, di ba? May, kumbaga, alam nyo naman na yung mga tama at mali. No? Pero huwag kayong mag-alala, babalik-balik ako dito. Sana hindi nyo mapabayaan para hindi magka-problema ulit. No? Ano pangalan mo, ate? Vanessa po. Vanessa. Napag-aral ka rin ba? Grade 6 lang po yung natapos ko po. Pero alam mo na yung tama at mali, no? Anong ginagawa nyo dito sa bahay? wala, sir. Yung ako, kararating ko rin sa bukid na kan. Mabuti nandito ka, mabuti inabot ka namin. Walang trabaho ngayon? Wala na, sir. Bahag dito sa amin, sir, sa bukid. Ah, baha kaya walang trabaho. Walang trabaho, sir. Baha. Sa bukid. Maraming tubig. Oo. Ate Lisa, ito yung mga anak mo yung si Bunso, oh. Ay, Yakap. si Bunso! Oh. Si Bunso, yakap! Oh. Yakap ko! Ay, oh. Yakap ko! Nakakaawa naman. Diyos ko man, nagtigdigos ka? Tigdigosan na ka ni tatay mo?
Pinaliguan siya ng tatay niya. Oo, sir. Ikaw magpaligo sa kanya. Oo, sir. Ako na, sir. Mamaya paliguan mo na, ha? Oo, sir. Kasi may grupo naman kami, sir. Masaya ba si Tatay Benny? Andito na si Ate Lisa? Oo, sir. Nabigla nga ako, sir, nandito siya. Alam mo, Tay, wala naman talaga kaming balak. Kaya lang, yun nga yung sinabi ko, everyday nakikiusap, nagmamakaawa siya sa amin. Opo, sir. At tingin ko baka lalong madepress siya pag hindi namin siya pinagbigyan. Kaya ito yung naisip namin, kita mo naman kung gaano siya kasaya na makita niya kayo. Opo, sir. Kaya ang gusto kong mangyari, sana masaya din kayo na nandito siya. Sana alagaan nyo siya. Oo, sir. Ko naman ah. O, sir, kung dito siya wag siyang pasaway, sir. May gamot pa ako. Iminumak to, tigamot. Ang tigamot ko, sir. Ha? Mayroon ako. Meron. Marami. Ang akala ko kasi, sir, mga driver mo pupunta mamayang hapon. Kaya ito, sasama ko sana itong panganay ko. Dumating na. Ang gusto nga niya, makasama kayong lahat. Kaya yun ang dinala ko. Si Bunso, tahimik ko. Mayayay ng mga anak ko, sir. Mahihain. Turuan mo kasi sila, Tay. Ikaw ang tatay. Ituro mo, kausapin mo lagi. Di ba? Para yung magandang turo ba, Tay? Para hindi sila nag-aasawa ng alanganin sa oras. Opo, sir. Kailangan patnubay ng magulang lagi. Habang nandito kayo, turuan mo sila. Kayo magsama-sama maglinis. Kaya magulo ang isip kasi sobrang gulo ng bahay. Sir, yung mga bata kasi. Sir, Hindi, Tay. Hindi yung puro bata. Ikaw ang matanda. Ikaw ang gagawa. Tapos pag umaga, bubuksan nyo yung bintana para maaliwalas. Sa gabi, i-close. Nasa edad na, laban yung mga kurtina. Ganun. Hindi kayo naglablabaya? may nilaban na kanina dahil wala nang ulan. Naglabas sila. Yung mga gamit tayo na hindi na kailangan, Sir, itatapon na. Ayan, hindi naman nagagamitin yan, di ba? sir, inintay namin yung nagapot, sir. Para may tapon niya sana mga yan. May nagapot na taga sa paniki. Pero magalang pumupunta pag Biyernes. Oo. Every Friday, lahat Hindi ng naman basura. pumunta Kasi magkakasakit kayo lalo, ang daming basura. No? Nagada doon na basura, madi kayo na nag-ako. Nagkakaywara. Pagalitan tuloy kayo ni Ate Lisa. Maraming basura, ate? Oo, sir. Bakit apay Hindi sila nagtapon? Hindi siguro, sir. Sige, di bali. Pag alis ko, maglinis na kayo. Ano? Oo, sir. Salamat, sir. Para So- nawa nyo na. So, pagbalik ko, malinis na to. Oo, sir. Para hindi kita ibabalik doon. Hindi Okay. na, sir. Dito na lang ako, sir. Kaya nga, kailangan pagbalik ko, maalinis, labahan yung mga kurtinang madudumi Oo, sir. para hindi kita kunin. Oo, sir. Pag bumalik ako makalat madumi, kukunin kita ulit. Oo, ganun, Payag sir. ka. Hindi na ako pupunta doon, sir. Hindi ka na pupunta Dito doon. na lang ako, sir. Gusto mo talaga kasama yung mga anak mo. Oo, sir. Yan. Mga anak, sana wag niyong mamasamain. No? Pagbalik ko ba dito, malinis na tong bahay? Pagbalik ko, gusto ko malinis na tong bahay, Oo, sir. Promise nyo yan. Kasi, para gumaling si nanay, may bahay na masariwang hangin, maaliwalas na kapaligiran. Namiss mo si Tatay Ben? Namimiss ko na, sir. Si Tatay Benny. Oo, sir. Kami rin, namimiss ka namin. Pupunta sana kami doon kung magsusundo yung driver niya, sir. Hindi na, andito na biglang ako, naman ano, punta sir. nyo dito. Andito na ako, no, sir. Andito ka na. Andito na ako, sir. Dito ka na. O, dito na ako, sir. Basta magpagaling ka na. Oo, sir. Basta wag kang Magpapalit na- gagala. Dito na lang ako, sir. Kasi pag naggala-gala ka, kukunin ka namin ulit. Dito na lang ako, sir. Dito ka na lang. Oo, sir. Sige na lang araw, sir. Dito na lang ako. Okay. Dito na ako, mami. Basta alagaan ka ng mga anak mo. May Basta alagaan ka ni tatay. Oo, sir. Dito na lang ako, sir. Huwag na akong alis. Okay. Yung inang mo doon, pasyalan din natin. Sir, Yung inang mo sa kabilang balay. pupunta pa ako doon. Oo, gusto mo pumasyal?
Diyan na lang, sir. Mm-mm. May pagnaan. Alam ko, ay, kadwan daman dyan ko dainang. Mga kababayan, mga kabarangay, no? After po ng makabagbag damdamin na pagkikita, muling pagkikita ni Ate Lisa at ng kanyang pamilya, kanyang asawa at mga anak, eto, nakakatuwa. Kasi nakita natin yung sigla, saya sa mukha ni Ate Lisa. Kumbaga, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. At nawa, i-bless ni Lord na magtuloy-tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling sa kalinga at suporta ng kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Tatay Benny. Sana hindi nila mapabayaan si Ate Lisa. Hindi pa man 100% na sang-ayon si Daddy Frankie na ibalik na dito, pero yun talaga po yung kahilingan niya. Kaya ipag-pray lang natin. Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, ito ay partial and official. Kumbaga tinitignan lang natin kung sa pamamaraan na ito ay mas lalong mapabilis ang pag-recover ni Ate Lisa. Kaya ito ay try natin. Pero sa tingin ko naman mga kababayan, nakikita nyo naman na sobrang saya at galak ni Ate Lisa na makasama. So hopefully na hindi nila mapabayaan. At sa pagkakataong ito mga kababayan ay nasambit din ni Ate Lisa na pasyalan din ang kanyang tita, ang kanyang nanay doon sa kabilang bahay. Kaya samahan niyo po kami mga kababayan. Let's go, Ate Lisa. Oo, sir. Okay. Tara, sir. Tara. Bata, nagawid kan? Tulog na. Ha? Tulog na. Ngarulupat pa kasi ako. Kami din tulog ni gabi. Frankie. May din tulon. Tulog ni. Ye, nasa nagawid ka ni Mang. Hindi, malaglag ko ngarlagitan na. Hindi siya nagpapakasi ni Daddy Frank. Ipang nga pero manda. Kaya si Dayo? Anong ulam, Nay? Yung Kumusta ka? isda na walang maulam. Kayo, pala Sa row po ka? Oh, sige lang. walang maulam. Huwag mo ko alalahanin. Oo, sir. Ikaw ang
inaalala ko. Kumusta, Uncle? Madi da ka mamon? Intulod da. Intulod da. Madi kayo makangagang ng Uncle? Hindi nakakarinig si Uncle? Uncle? Hindi na nakakapagsalita? Nakapagsalita, sir. Pero, kung yung tainga niya, Mahina na. mahina na yung tainga niya. Kasi matanda na siya. Ito yung reason, mga kababayan. Kakalakad pa rin siya. Po? Pastor. Ha? Kakalakad ni Pastor. Oo. Pero nakakarinig pa kayo. May na. Mahina na. Kilala nyo si Leah? Sino? Nakalimutan ko pangalan niya. Asawa niyo. Asawa niya. Eto, nakalimutan na pangalan. Asawa na namang Binay. Oo. Asawa ni Mang Benny Cano. Lisa. Oh, Bini. Benny. Lisa, pamangkin nyo po. Si Lisa. Ante, Uncle? Oh, tama. Si Lisa nga. Oh, naalala ni tatay. Kalimot na si tatay. Yan, mga kababayan, yung isang babae nandun. Ito, Nagpatuluda nga ro. auntie po ni Ate Lisa, uncle niya. At saka ito po yung nanay ni Ate Lisa. Sa mga bago pa lang sa aming channel, mga kababayan, dito po lumaki si Ate Lisa. Yung unang bahay na pinuntahan natin, yun po yung bahay naman po ng magulang ni Tatay Benny. So walang nakatira, kaya doon sila nakatira ng pamilya at mga anak ni Tatay Benny. So sa ngayon doon manunuluyan si Ate Lisa, no? Kasama ang kanyang mga anak. Ito po yung sitwasyon, kung makikita ninyo mga kababayan, talagang sobrang hirap, napakahirap po ng buhay dito. Ito po yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay mga kababayan, talagang napakahirap po ng buhay dito. Kaya yon, hindi rin natin masisi na talagang minsan hindi talaga nakakapag-aral. Kaya kung mapapansin ninyo, ganun na lang po. Kaya yun lagi kong sinasabi, tayo po ang uunawa sa lahat ng bagay. Bagamat naiintindihan ko rin ang ating mga followers, mga viewers sa kanilang mga opinion, suggestion. Pero ang aking sinasabi naman parati, kailangan sa ganitong sitwasyon, kailangan pag-unawa, pagmamahal, at yung pagpipray natin na sana maging maayos. Bagamat nung una namin na pulot si Ate Lisa ay dito namin siya kinuha dahil nung nagkaroon siya ng problema, dito siya aalis, dito siya uuwi sa kanyang inang. Pero sa ngayon mga kababayan, gusto namin na iwan si Ate Lisa sa bahay ni Tatay Benny. Kasi, Nabati ako lang nun. di balay mi, sir. when, Oo, sir, Jaya lang nun. saan ka? Saan mo gusto? Doon sa bahay namin. Sa bahay nyo. Namin, sir. Oo. So, pagbalik ko doon, malinis na ha? Oo, sir. Promise nyo yun mga anak ha? Oo, sir. Babalik ako. No? Oo, sir. Babalik ako doon. No? At eto mga kababayan, yung sitwasyon, si tatay, uncle ni Ate Lisa, Uliani na po, hindi na nakapagtrabaho, bedridden na po. Ganon din po sa isang auntie, ganon din po ang nanay. At matagal na rin pong wala ang tatay ni Ate Lisa. No? So, sa mga kapatid ni Ate Lisa, wala dito, yung iba. Pero may anak pa silang lalaki. Asan na yung kapatid yung lalaki? Sa Bicol siya. Nasa Bicol. Contraction na naman doon. Lumipat siya. Kinuha yung forman niya. Kinuha siya ng foreman niya. Binata pa yon. Ano, sir? May asawa na yun. Itong pangalawa, sir, yun. Itong panganay. Kaya nga po, may asawa na yon. Wala pa, sir. Binata pa. Contraction siya. Si Dandan yun. Si Dandan. Si Dandan. Dandan. Naalala ni tatay. Hindi ka ba nainitan sa damit mo, tay? Ha? Hindi ka ba nainitan? Uncle. Medyo nalalamigan niya kami. Nilalamigan ka. Anyay sida tayo. Ha? Anyay sida. Anong ulam natin? Ano si Daya, Uncle? Niluto ni Inang. Tuyo. Toyo. Tuyo. Ano, nay? Walang Kumusta kayo dito, nay? Ganito lang, sir. Nakaupo.
Kumusta, Nay? Masaya po ba kayo na nandito na si Ate Lisa? Ano si nanay? Ay, oo, sir. Nagpapasalamat din ako. Magaling na si Ate Lisa. Di mabuti rin, sir, kung magaling na para maalagaan yung mga anak niya. Opo. Saka makatira sa bahay nila. Mm-mm. Di mabuti rin para may kasama yung mga anak niya. Mm-mm. Yung isang anak niya, Ano nangyari? natid yung biyanan niya kasi, isusuli na daw kay papa niya. Hinatid siya ng biyanan. Oo. Kasi walang trabaho yung asawa niya na disgrasya kaya wala nang ipapakain sa kanya. Ay, yung anak niya, nasaan? Nandun na. Iniwan. Iniwan na. Sila. Ibinalik lang yung inahin. Oo. Kaya ang gusto yung apo ko, pupunta dito, pupunta kay papa niya. Ay, yung anak. Ilang taon ba yung anak niya? 5 5 years old. Bakit ibinalik ka ng biyanan mo? Huh? Pinaghihiwalay na po kami, sir. Bakit kayo pinaghihiwalay? Ganun po yung sabi niya, sir. Ha? Maghiwalay na kayo, sabi niya. Sabi ng biyanan mo, maghiwalay kayo. Apo. Anong sabi mo? Sabi ko po, kung ganun po, wala na po ako magagawa. Anong sabi naman ng asawa mo? Yung asawa ko. Anong sabi niya? Nung pinaghihiwalay kayo ng nanay niya, Hindi po siya sumasagot, sir. bakit hindi siya sumasagot? Ewan ko po, sir. Di dapat kayo ang magde-decide nun, hindi yung ibang tao ang nagde-decide para sa inyong mag-asawa. Kayong mag-asawa ang nagde-decide. Oh, hindi mo pa kinausap yung asawa mo, bakit yung biyanan mo ang nagde-decide para sa inyo? Kaya nga po, ang tanong ko sa'yo, kinausap mo ba yung asawa mo? Bakit ganon? Bakit nila kayo pinaghihiwalay? May anak kayo. Ganun. Naghiwalay na kayo? Sinagsina na kayo? Kasi po, iniistorya niya po dyan sa mga tao na maghiwalay na kasama. Yun istorya. Kaya nga, ang tanong ko sa'yo, nung pinaghihiwalay kayo ng biyanan mo, hindi mo kinausap yung asawa mo. Anong usapan nyo? Hindi pa po, sir. Pumayag ka na ganon? Iniwan ko po sa kanya yung bata. Bakit mo iniwan yung anak mo? Sabi naman po siya na lang pong magpapaaral, sabi niya naman po. Sino magpapaaral? Yung asawa mo? Opo. Ilang taon yung bata? Magli5 taon na po, sir. Pumayag ka. Opo, sir, pumayag na lang po. Bakit ka pumayag? Yan naman pong gusto niya, di pumayag na lang po. Paano naman ikaw bilang ina? Mag-enjoy na lang po ako sa pagkadalaga po, sir. Mag-i-enjoy ka na lang sa pagkadalaga. Hindi ka na dalaga, nanay ka na. Opo. Bakit mo sasabihin mag-i-enjoy ka sa pagkadalaga? Inanay ka na, may asawa ka na. Opo. Ayan mga kababayan, natanong ko lang po kasi nasabi ng nanay. No? So, gaya ng aking sinabi, ito po yung pinaka-problema. No? Hindi po nila alam, minsan, lalong-lalo na yung ipaglaban yung kanilang karapatan. Dahil siguro ito sa kawalan, kahirapan. Mahirap sabihin, sad to say, parang doon hindi na pag-aral talaga. Kaya ultimong yung karapatan nila, hindi nila masabi. Pero okay, sunod na usapin na lang tayo mga kababayan dahil dito tayo ay para kay Ate Lisa. So sana naman dahil nandito ka, ate, wag na yung pag-i-enjoy bilang dalaga ha, kasi hindi ka na dalaga. Dalaga ka pa ba? Ha?
Hindi na po. Bakit? Matanda na po. Yun, very good. Yaman din lang na sinabi mo, dalaga ka, Opo, sir. pagtuunan mo na lang ng pansin yung mama mo, bantayan mo, ha? Bantayan mo na lang ako, anak ko. Tayin mo ako ng agas. Gamot, Ah? sir. Yung gamot. Babantayan ka ng anak mo Oo, sir. para inom ka ng Gamot, sir, sa bahay. dito ka lang. Oo, Huwag kang gagala, ha? Oo, sir. Okay. Dito na lang ako, sir. Ha? Dito na lang ako kay nanay ko, sir. Dito ka lang sa inang mo. Oo, sir. Okay. Doon, dito, doon, dito. Oo, sir. Okay? Paano to, mga kababayan? Pero medyo kinakabahan ako sa sitwasyon. Pero tiwala lang po. Alam ko hindi naman siya pababayaan ni Tatay Benny. Tay, dito ka nga tayo, usap tayo. O, narinig mo naman yung gusto ng asawa mo, Tay. Sana magpakatatay ka rin. Ano? Opo, sir. Ano yung maaasahan namin na iyong gagawin pag umalis na kami dito? Alagaan ko siya, sir. Mabuti. Kumusta naman tayo? Huwag mo sanang mamasamain yung budget, yung mga tulong na binigay ng ating mga buting sponsor, yung pera, kumusta naman? Meron pa rin, sir. Meron pa nakatabi. So mayroon kayong budget, may gagamitin kayo, no? Oo, sir. Meron pa. At ito tay, may dala akong gamot dito. Ito po tay, ito Sam yung sa gabi ano. Ito tay, sa umaga pagkatapos kumain ito. Opo, sir. Tapos ito sa gabi pagkatapos niyang maghapunan. Opo, sir. Hindi pwedeng malaktawan, hindi pwedeng malipasan ang kain. Umaga, no? Opo, sir. Umaga, tanghali, gabi. Opo, sir. Yung kain. Pero ito sa umaga isa, sa gabi isa bago matulog. Opo, sir. After kumain. Okay? Opo, sir. Ito tay, 10 araw. Mga kababayan, hindi ko dinala lahat ng gamot. Dahil gusto ko pa rin i-monitor, lalong-lalo na't nakikita natin ang sitwasyon. After 10 days, babalik ako. So sana, ate, pagbalik ko, maaliwalas na yung bahay nyo doon, ha? Tapon nyo na yung mga basura. Pasikip na naman. Ang luwag ng bahay nyo, eh. Pero sumikip na kung ano-ano yung mga nakatambak, tay. Opo, sir. Para gagaling ng tuluyan. Pasensya na po kayo. O, ito, tago mo yan, tay, ha? Tapos, kailangan kahit papano, painumin nyo pa rin siya ng milk. Bawal na ang kape. Ha? Kung malamig talaga, pwede isa lang sa isang araw kape. Pero much better, milk. Ano? So, mag-iiwan pa rin ako ng pambiling milk. Ha? Pero babalik ako. Dahil may pera pa naman. Pag alis namin, mamalingki ka tay. Ibili mo lahat ito ng milk, ha? Okay, 3,000. Kasi bawal ang kape kay Ate Lisa. Maraming salamat, sir. Ibili mo ng pagkain yan, tay, ha? Lahat. Opo, sir. Mamalingki ka. Pero bago ka mamalingki, safety mo muna yung mga anak, yung asawa mo doon sa bahay. Opo, sir. Okay? So, tay, promise mo, pagbalik ko, maayos si Ate Lisa, ha? Opo, sir. Kaya mo yan, tay. Maraming salamat, sir. Mag-pray ka lang, ha? Sir, maraming salamat sa pag-atid niyo sa asawa ko, sir. Opo. Dahil sa inyo, sir, wala kaming ganitong, sir. Kaya maraming salamat po, sir. Tay, okay lang yon. Tinulong niyo sa amin, sir. Tay, gaya ng aking sinabi, kung may pasasalamatan tayo, unang-una, si God. Opo, sir. Pangalawa, yung mga butihing sponsor, nagmamahal lalo kay Ate Lisa. Siyempre, kung mahal nila si Ate Lisa, ganun din sa mga anak mo, sa'yo. So, para matuwa naman yung ating mga tagapanood, ingatan natin si Ate Lisa, ha? Opo, sir. Pero, wag mong isipin yon, secondary lang yon. No? Pinakapangunahin, aalagaan natin si Ate Lisa para maging okay ang pamilya ninyo, ha? Opo, sir. Huwag nyo na po akong alalahanin, huwag nyo po akong iisipin. Dahil ano't ano man ang ginawa or naitulong ko sa inyo, masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ang team sa mga ginagawa namin. Kaya wala ng reason. Masaya na po kami na nakita namin na maging maayos na si Ate Lisa. No? At makakaasa ka tayo na babalik-balikan namin kayo. Dahil titignan ko lang kung ito ba yung kahilingan ni Ate Lisa
ay mapapaganda nga ba? At sana, aasahan ko. Mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na po sa bago lang sa aking channel, huwag niyo po sanang mamasamain, huwag sana pa kayong ma-open sa mga pangaral ko minsan. Dahil hindi lang po financially ang dapat itulong natin sa kanila. Tulungan natin sila manalangin. Mentally, emotionally, kailangan natin silang gabayan sa lahat ng bagay. Turuan. Kaya muli po na ako'y humihingi sa inyo ng pahumanhin, mga kababayan. Alam ko, may mga bagay siguro na ako nasasabi na hindi na dapat sabihin. Pero hindi ko mapigil ang sarili ko dahil sa pagkakaalam ko, isa yun sa mga paraan, isa yun na dahilan para maging maayos sila. Kaya muli po, mga kababayan, lalong-lalo na sa bago pa lang sa aking channel, pasensya na po kayo. No? Wala po akong intensyon manakit or mamintas. Hindi po yun ang intensyon ni Daddy Frankie, mga kababayan. Gusto ko lang talaga maging maayos. Yung mga bagay-bagay po, minsan na nakakalimutan at hindi naabot ng kanilang pangunawa, ay ipinapaalala, ipinapaliwanag natin sa kanila. Lalong-lalo na po sa mga anak ni Ate Lisa. Dahil bago namin mapulot si Ate Lisa, ay ilang taon na siyang pakalat-kalat. So sa makatwid, mula bata pa lang tong mga anak niya, hindi na niya yan nagabayan. Kumbaga, hindi niya naturuan ng tama. So, yun ang reason kung bakit makikita nyo, kulang talaga sila sa pangaral. Kumbaga, parang sa lawasaw. Kaya pinapaalala ko kay tatay, bilang tatay, sana tumayo siya. No? Although, ganun talaga yung nakasanayan. No? So, mga kababayan, maraming salamat. Kung isa ka sa subaybay sa kwento ni Ate Lisa, baka pwede akong maglambing sa'yo. Pakishare mo po ang bidyong ito. Para sa ganon, tuloy-tuloy na tayo ay makatulong pa. Lalong-lalo na sa mga lolo't lola, mga kababayan natin na nangangailangan pa ng tulong ni Daddy Frankie. At syempre, thank you rin kay Mami Rochelle. Mami Rochelle, halika dito. Mami Rochelle po, siya po yung gumabay, tumulong din, nag-assist kay Ate Lisa for 2 days mula kahapon hanggang ngayon, nag-assist. So, Mami Rochelle, siguro naman nakita mo yung sitwasyon ni Ate Lisa. Dahil mga kababayan, ngayon lang po nakarating si Mami Rochelle sa bahay nila. Ito, Mami Rochelle, yung sitwasyon. Dito yung bahay ng magulang ni Ate Lisa at doon. Ano masasabi mo? Kay Ate Lisa, kay Tatay Benny. Ayan, Ate Lisa, ngayon nandarito ka na. Alam ko namang masaya ka, kaya pagbutihin mo, ha? Kailangan magpagaling ka, ha? Okay? Mami. Sige. Mami. Kaya Tatay Benny naman. Sige, Mami. Kaya Tatay Benny naman, yan, Tatay Benny, lahat ng pangaral sa'yo ni Daddy, sundin mo para sa pamilya. Opo, ma. Okay? Opo, ma. Sige. Babalik po kami dito. Babalik kami rito. Yan. Tatay Benny. Sa'yo naman ate, kasi ikaw ang panganay, ha? Huwag ka na munang gagala. Ha? Ha? Kukunin ka ni Sir. Oo. Gusto mo kunin din ni Sir yan. Gusto mo? Pupunta doon? Gusto mo pupunta doon? Painumin ka rin namin ng gamot doon. Ha? Gusto mo? Hindi po. Hindi po. Siyempre naman. So dito ka lang, babantayan mo si mami mo, ha? Dito ka na. Oh. Paano, Ate Lisa? Aalis na kami? Oh, sige, Sir. Anong gagawin ni Tatay Benny pag alis ko? Pasalamat ako sa inyo, sir. Lalong-lalo na sa mga tumutulong sa amin, sir. Maraming salamat po. Thank you po very much. Thank you very much. Napakasarap sa Sana pakiramdam. huwag kayong magsawa sa pagtulong sa amin. Opo. Kayo po ang buhay namin. Kaya maraming salamat po Opo. sa mga pagtulong niyo sa amin po. Yan. Thank you kay Thank you Lord. very much. Lalo na sa Puya Diyos at kay Daddy Frankie. Maraming salamat po. Okay. Sige. Thank So, you po. Tay, pag alis namin, ano ang gagawin mo po? Pupunta ako sa bayan, sir, para mamalingki. Very good. Thank you, Lord. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Bili kang Bear Brand Adult Plus. Kasi yun yung pinapainom namin every day, morning and then before bedtime.
umaga, yun ang pinakakape niya, and then bago matulog, para masarap ang tulog niya. Opo, sir. Yon, mga kababayan, mga kabarangay, konting trivia kung paano namin inaalagaan ang aming mga beneficiary. Lalong-lalo na sa kagaya ni Ate Lisa. First 5 days sa shelter, kung ano yung gusto nila, yun muna ang ibinibigay namin. After 5 days, mga kababayan, pag nakita at naramdaman na nila yung pagmamahal namin sa kanila, unti-unti naming tinatanggal yung mga hindi maganda na behavior na nakasanayan nilang ginagawa sa labas. Pero ang sikreto dyan, mga kababayan, morning, painumin ng gatas, gabi, painumin ng gatas. Nang sa ganon, matulog po sila na mahimbing maayos. And then, hindi sila malilipasan ng pagkain. Kaya kayo dyan, mga kababayan, sa nakakapanood ng video ito, kung may mga pasyente or may mga alaga kasama kayo na mga ganito, yun lang, share ko lang po para maging kampante yung kaisipan nila, maging malinis lang yung kapaligiran, tamang pagkain, tamang pakikipag-usap, uunawain lang. At syempre, drink milk parati. So maraming salamat, mga kababayan. May pupuntahan pa ho ang Team Daddy Frankie at huwag po kayong mag-alala. Muli po, nakaantabay pa rin ang Team Daddy Frankie. Gaya ng aking sinabi kanina, tatry natin, titignan natin kung ano magiging outcome dito sa request ni Ate Lisa. Bye-bye, Ate Lisa! Bye-bye.